Paano mo lalakbayin ang Mars? Mars, pautang. Biro lang. Mars ang ika-4 na planeta mula sa ating araw. Mahigit 54.6 milyong kilometro ang layo nito mula sa Earth sa pinakamalapit na distansya. Malamig at walang hangin na pwedeng malanghap dito at walang tubig na pwedeng inumin. Kapag pumunta ka rito nang walang kahit na anong proteksyon, sa loob lamang ng ilang segundo, patay kang bata ka. Pero ngayon, susubukan mo ang iyong tapang. Maglalakbay ka sa space papunta sa tinatawag na Red Planet. Ano kaya ang magiging buhay mo kapag narating mo na ito? Gaano kahirap ang magiging biyahe mo roon? At ano ang mga hamon ang kailangan mong malagpasan para lang makarating sa pulang planeta? Tara, pag-usapan natin yan. Nagtataka ka rin ba kung bakit kahit ang dami ng pag-aaral tungkol sa Mars, wala pa ring tao ang nakakatungtong doon? Naka-6 na beses na tayong nakapagpadala ng mga rovers sa Mars. Ito yung mga robot na parang kotse na kayang gumalaw, kumuha ng litrato at magsuri ng lupa at bato. Ang pinakahuli at pinaka-high-tech sa kanila ay ang Perseverance rover ng NASA na dumating sa Mars noong 2021 at hanggang ngayon ay abala pa rin sa pag-explore kasama ang Curiosity rover. Sa mga bagong pag-aaral ng mga rover, natuklasan na ang Mars ay may mga bato at mineral na nagpapakita na dati itong mas mainit at maraming tubig. May mga palatandaan ito ng sinaunang lawa at ilog at posibleng nagkaroon ng buhay noon. Natuklasan rin ng mga rover ang mga bato at mineral na nabubuo lang kapag may matagal na tubig at mainit-init na klima. Pati na ang mahahabang carbon chains na karaniwang nakikita sa mga lugar na may buhay dito sa Earth. Pero, ang pinakasimpleng sagot ng mga scientist kung bakit rover pa lang ang nakakarating sa Mars ay napakahirap at delikado para sa tao na pumunta rito. Masyadong malayo ang Mars, sobrang nipis ng hangin doon, walang sapat na proteksyon laban sa matinding radiation mula sa araw at napakalamig pa. Ang pagbiyahe pa lang papunta roon ay aabuti ng 6 to 7 months at kailangan ng matinding paghahanda para masiguro na ligtas ang mga tao sa ganitong misyon. Pero hindi magtatagal, aasahan na nating ang unang tao na lilipad papunta sa Mars ayon sa mga plano ng NASA. Posibleng sa 2030s ay may unang crewed mission na. Ang SpaceX naman ay may ambisyong magpadala ng tao sa Mars sa darating na mga taon. Sa ngayon, ang mga astronaut ay nagsasanay muna sa Moon bilang paghahanda sa mas mahaba at mas mapanganib na biyahe papunta sa pulang planeta. Isipin mo na lang, ikaw ang unang taong yon, ang unang tatawaging Martian. Isipin mo, year 2030, handa ka nang lumipad papunta sa Mars. Sa Kennedy Space Center sa Florida, abala ang lahat sa paghahanda sa paligid ng launch pad. Hindi ito ordinaryong rocket launch. Ito ang simula ng pinakamalaking misyon ng tao, ang unang paglipad ng SpaceX Starship papunta sa Mars. Sa loob ng Starship, kasama mo ang piling grupo ng mga eksperto, ang mga scientist, engineer, doktor at iba pang espesyalista mula sa iba't ibang bansa. Sila ang unang team na pipiliin para sa misyon, mga taong may kakayahan at karanasan para mag-survive, mag-aral at magtrabaho sa Mars. Ang Starship ay design para magdala ng hanggang 100 katao sa hinaharap. Pero para sa unang misyon, mas maliit ang bilang na karaniwan, 6 hanggang 15 katao lang ang inaasahang sasakay para masigurong ligtas at handa ang lahat para sa mahabang biyahe papunta sa pulang planeta. Sa labas, milyon-milyong tao sa buong mundo ang nanonood. Hinihintay ang paglipad ng Starship. Makikita ang napakalaking katawan nito, gawa sa makintab na stainless steel at may taas na halos 120 metro kapag kasama ang Super Heavy Booster. Ito ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang rocket na nagawa ng tao. Kayang magdala ng daan-daang tonelada ng cargo o maraming tao sa malalayong planeta. Habang umaangat ang rocket, ang kulay ng langit ay nagbabago, mula blue hanggang sa nagiging mas madilim at mas nagiging malinaw ang mga stars sa space. Bawat segundo, lumalayo ka sa mundo. Sa loob ng ilang minuto, ang mga tanawin sa ibaba ay nagiging maliit na tuldok at ang Starship ay pumapasok na sa orbit ng Earth. Eto na, simula na ng iyong mahaba-habang paglalakbay. Pag alis ng Starship mula sa Earth, ang Starships na ang magiging bagong bahay mo. Pagdating sa loob, parang modern space hotel ito. May mga private cabins, common area na parang sala at malalaking bintana para makita ang tanawin ng space. Ang bawat isa sa inyo ay may sariling maliit na kwarto na parang capsule. Sa loob, may isang higaan na kasya para sa isang tao. May seatbelt para sa safety tuwing launch o landing.
at may maliit na storage space para sa personal na gamit tulad ng damit, gadgets at mga libro. May reading light, maliit na table para sa trabaho o pagsusulat at privacy curtain. Hindi ito kasing laki ng kwarto sa bahay, pero sapat para magkaroon ka ng personal space at makapagpahinga ng maayos sa haba ng biyahe papunta sa Mars. May high-tech kitchen na may oven at water recycler, kaya pwedeng magluto ng pagkain at mag-recycle ng tubig para hindi maubos ang supply. Sa hydroponics area, makikita ang rows ng patatas, mustasa, repolyo at labanos na tumutubo sa artificial light, parang mini garden sa gitna ng spaceship. Ang hangin ay nililinis ng mga special filter at tumutulong din ang mga halaman sa pagbigay ng oxygen at pagsipsip ng carbon dioxide. Kaya laging sariwa ang hangin sa loob ng Starship. May gym equipment din tulad ng treadmill at resistance machines para araw-araw kayong makapag-exercise. Importante ito dahil walang gravity sa space, kaya kailangan ng regular na ehersisyo para hindi manghina ang katawan. Habang umaandar ang Starship, abala ang lahat sa pag-a-adjust. May mga scientific experiments na kailangang bantayan, training sessions para matutunan ng mga emergency procedure at regular na check-up ng equipment. Siyempre, hindi mawawala ang entertainment. May mga oras para maglaro ng board games, magbasa, o manood ng mga pelikula na nakasave sa onboard computer. Ang communication sa Earth ay limited. Isang beses lang kada linggo ang video call gamit ang laser-based system. Kaya sinusulit ninyo ang bawat tawag sa pamilya at kaibigan. Sa gabi, habang nakahiga ka sa kwarto, tanaw mo ang mga bituin at ang malayong Earth mula sa bintana. Ramdam mo ang excitement at konting kaba dahil alam mong bahagi ka ng isang napakalaking adventure. Ang unang linggo ay mapupuno ng physiological at psychological adjustments. Sa katawan, mabilis mong mararamdaman ang epekto ng microgravity. Sa unang ilang araw, karaniwan ang tinatawag na Space Adaptation Syndrome, parang motion sickness na may kasamang hilo, kawalan ng gana sa pagkain at minsan ay pagsusuka. Ang dugo at fluids sa katawan ay umaakyat sa ulo, kaya parang barado ang ilong at namamaga ang mukha mo. Ayon sa mga medical journals, ito ay normal at kadalasang nawawala sa loob ng ilang araw habang nag-a-adjust ang katawan. Sa diet, mapapansin mong iba ang lasa ng pagkain. Sabi ng mga astronaut, nag-iiba ang sense of taste sa space. Parang mas matabang ang lasa ng pagkain, kaya mas gusto ng marami ang maanghang o maalat. Ang pagkain ay combination ng pre-packed meals at fresh produce mula sa hydroponics o ang taniman sa loob ng Starship. Mahalaga ang hydration, kaya laging may schedule ng pag-inom ng tubig at sinusubaybayan ng medical staff ang health metrics ng bawat isa. Emotionally, may halong excitement at anxiety ang unang linggo. Mahirap makatulog dahil sa jet lag at kakaibang sound ng mga makina. May mga moments na namimiss mo ang pamilya mo, lalo na kapag nagkakaroon ng downtime. Pero malaking tulong ang structured routine. May schedule para sa trabaho, exercise, meals at relaxation. Ayon sa mga psychological studies ng space agencies, mahalaga ang regular na routine at pakikisalamuha para maiwasan ang stress at isolation. Sa ganitong environment, mabilis mong natututuhan ang halaga ng respeto, pakikisama at teamwork, lalo na't limitado ang galaw at espasyo. May mga training session pa rin para sa emergency drills at bawat isa ay may assigned role, kaya ramdam mo ang sense of purpose. Sa gitna ng lahat ng ito, unti-unti kang nasasanay sa bagong lifestyle. Ang mga simpleng bagay gaya ng pagligo gamit ang sponge bath, paggamit ng vacuum toilet, o pagligpit ng gamit para hindi lumutang ay nagiging parte na ng daily routine mo. Ayon sa mga veteran astronaut, ang unang linggo ang pinakamahirap, pero ito rin ang panahon na bumubuo ng matibay na samahan at resilience. Pagsapit ng ika-10 araw ng biyahe, mas ramdam mo na ang tunay na hamon ng pamumuhay sa space. Mapagtatanto mo na hindi madali ang pinasok mo. Habang natutulog pa ang karamihan, biglang nag-ingay ang alarm system ng Starship. Nagising ka at mabilis na lumabas mula sa cabin, kasabay ng iba pang crew na alerto at nagmamasid kung saan nang gagaling ang problema. Sa kabutihang palad, isang console lang pala sa control room ang nag-overheat. Agad naman itong naresolba ng engineering team. Kahit maliit lang ang insidente, ramdam mo kung gaano kaselan at kritikal ang bawat sistema sa Starship. Isang pagkakamali lang, pwedeng magdulot ng seryosong problema. Pagkatapos ng insidenteng iyon, napansin mong mas naging maingat ang lahat at mas lalong tumibay ang teamwork ninyo. Sa mga sumunod na araw, mas nakikilala mo ang mga kasama mo,
May mga nakakatawang kwento, may mga ugaling minsan nakakainis, pero natututo kayong mag-adjust at magtulungan kahit may hindi pagkakaintindihan. Wala kang choice eh, hindi ito parang PBB na pwedeng may ma-evict. Lahat kayo, kailangang magkasundo. Sa araw-araw na trabaho, abala ang lahat sa kani-kanilang gawain. Ikaw naman, minsan ay nag-aalaga ng mga tanim sa hydroponics, sumisilip at nag-i-inspeksyon ng mga makina o tumutulong sa mga doktor na laging handa kung may biglang emergency. Pagdating ng ika-60 days ng biyahe, isang mahalagang milestone ang naabot ng crew, ang unang anihan mula sa hydroponics. Abala kayo sa pag-aani ng mga unang tanim. Karaniwan ay mga fast-growing crops tulad ng lettuce, radish o mustard green. Habang sabay-sabay kayong kumakain ng fresh salad, ramdam mo ang tagumpay ng science at tiyaga ng crew. Ang kahit kaunting fresh food sa gitna ng pre-packaged meals ay malaking tulong hindi lang sa kalusugan, kundi pati sa saya at sigla ng grupo. Ayon sa mga astronaut na nakaranas ng hydroponic harvest sa ISS, ang bawat ani ay nagdudulot ng excitement at sense of accomplishment sa crew. Pagsapit ng ika-75 days, biglang nawala ang signal mula sa NASA. Sa bawat segundo ng katahimikan, ramdam mo ang tumataas na tensyon sa loob ng Starship. Agad na nagsagawa ng diagnostics ang engineering team at natuklasan na may sira sa isang external receiver. Tinamaan pala ng maliit na space debris, isang panganib na laging binabantayan sa deep space. Kinailangan ng spacewalk para ayusin ito. Isang operasyon na mahigpit na pinaghahandaan at sinusunod ang lahat ng safety protocols na ginagamit din sa ISS. 2 veteranong astronaut ang lumabas, dahan-dahang gumapang sa labas ng sasakyan habang ikaw at ang iba pang crew ay nanonood at nagdarasal na maging ligtas ang lahat. Sa loob ng ilang oras, matapos ang maingat na pag-aayos at pag-inspeksyon, bumalik na ang signal. Nagdiwang ang lahat, sabay-sabay ang pagpasalamat ng buong crew at walang napahamak. Pagdating ng ika-90 days, kalahati na ng biyahe ang natapos. May simpleng salo-salo, ready-to-eat steak at kaunting wine, isang tradisyon na ginagawa rin ng mga astronaut tuwing may milestone sa ISS. Ramdam ang saya at pag-asa, pero alam ng lahat na mahaba pa ang lalakbayin. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang samahan na determinasyon ng crew na makarating ng ligtas sa bagong mundo. Habang papalapit na ang Starship sa Mars, mas nagiging abala ang lahat. Ang lahat ng kagamitan ay ini-inventory at tinitiyak na nasa ayos, mula sa personal gear hanggang sa scientific equipment at emergency supplies. Lahat ng plano para sa pagpasok sa orbit, landing at surface operations ay paulit-ulit na nire-review at pinapractice ng crew. Gaya ng ginagawa ng mga astronaut bago ang critical mission phase sa ISS at lunar missions. May kanya-kanyang training ang bawat grupo, lalo na ang mga unang bababa sa Mars surface. Pinag-aaralan ulit ang mga EVA procedures, navigation at emergency protocols. Ang mga robotic rover at automated cargo systems ay handa na ring i-deploy para magdala ng mga kagamitan at magsimula ng initial setup ng habitat at power systems. Sa mga huling araw ng biyahe, makikita mo ang excitement at kaba ng bawat isa. Halos lahat ay madalas na nakadungaw sa malalaking bintana ng Starship. Pinagmamasdan ang pulang planeta na unti-unting lumalapit at lumilinaw. Sa bawat sandali, ramdam mo ang mabilis na pagtibok ng puso mo. Alam ng lahat na papasok na kayo sa pinakakritikal na parte ng misyon. Isang maling hakbang lang, maaaring malagay sa kapahamakan ang lahat. Sa ika-180 days, dumating na ang pinakahihintay ng lahat. Dahan-dahang bumaba ang Starship sa manipis na atmosphere ng Mars. Hindi tulad ng sa Earth, kulang ang hangin dito para pabagali ng bagsak ng sasakyan, kaya bawat segundo ng paglapag ay puno ng tensyon at focus. Sa bawat pag-uga ng Starship, parang humihinto ang oras. Lahat tahimik na nagdarasal na maging maayos ang lahat. Hanggang sa tuluyang tumigil ang ingay ng thrusters at nararamdaman mo na ang paglapag sa lupa ng Mars. Pagtingin mo sa labas ng bintana, puro pula ang paligid, mga bato, buhangin at malalayong bundok na ngayon mo lang nakita ng malapitan. Habang bumababa ang unang grupo ng astronaut, suot ang kanilang spacesuit, ramdam mo ang bigat at saya ng tagumpay. Sa bawat hakbang nila sa lupa ng Mars, parang naririnig mo ang sigaw ng buong mundo para sa tagumpay ng science at pangarap ng sangkatauhan. Sa unang pagkakataon, may tao nang naglakad sa Red Planet.
Hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Sa mga susunod na buwan, magsisimula ang tunay na hamon. Ang pagtatayo ng base, ang pagtatanim ng mga halaman gamit ang carbon dioxide at tubig mula sa Mars o ang yelong nakabaon sa ilalim ng lupa, at ang pagbuo ng mga sistema para makasurvive ang tao rito. Sa bawat araw may bagong discoveries, may bagong challenges para sa pag-asa na balang araw magiging tahanan din ng tao ang Mars. Habang ang unang grupo ay abala sa trabaho, ang iba naman ay naghahanda na sa pagbalik. Hindi lahat ay mananatili. Ang misyon ay para maglatag ng pundasyon para sa mga susunod na henerasyon, at ikaw ang mananatili para magpatuloy ng pangarap, ang magiging Martian na magtataguyod ng bagong tahanan sa pulang planeta. Ang tanong, kakayanin mo ba? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell